Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa channel na ito kung saan tayo ay nagbabahagi ng kaalaman, opinyon at impormasyon tungkol sa kalusugan, pamumuhay at mga paksang mahalaga sa araw-araw na buhay. Layunin ng video na ito ay magbigay ng tamang kaalaman upang mas maging maingat at responsable sa pangangalaga ng ating katawan. Bago tayo magsimula, paalala lang po, ang video na ito ay pang-edukasyon lamang. Gumagamit tayo ng AI bilang suporta sa research at script, pero ang mga opinyon at pagbabahagi dito ay mula sa creator. Hindi ito kapalit ng payo ng doktor. Palaging kumonsulta sa inyong healthcare professional bago magdagdag na anumang herbal o supplement sa inyong diet. Madalas nating marinig na ang luya ay natural na gamot sa maraming karamdaman, at kilala ito sa pagpapabuti ng digestion, sirkulasyon, at immune system. Ngunit, kahit na natural at maraming benepisyo, may mga pagkakataon na hindi ito ligtas para sa lahat. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 12 karamdaman kung saan bawal o kailangang iwasan ang luya, at ipapaliwanag natin bakit delikado ito sa mga taong may partikular na kondisyon. Pakinggan muna ang buong listahan bago natin talakayin isa-isa. Number 1. Alta presyon na hindi kontrolado. Ang luya ay nagpapaluwag ng ugat at nagpapabilis ng daloy ng dugo. Sa ganitong kaso, pwede itong magdulot ng biglaang pagbabago ng presyon, lalo na kung may iniinom na gamot. Kapag sinabay sa maintenance, pwedeng bumagsak o biglang tumaas ang BP, panganib sa hilo, sakit ng ulo o stroke. Kaya sa may alta presyon, magpatingin muna sa doktor bago uminom ng luya o herbal supplements. Number 2. Bleeding disorders o madaling magdugo. Ang luya ay natural na blood thinner, pinapahina ang pamumuo ng dugo. Kung may hemophilia o madaling magdugo, humahaba ang pagdurugo kahit sa maliit na sugat. Minsan, simpleng gasgas lang, pwede nang maging komplikado ang pagdurugo. Lalo na kung may operasyon o internal bleeding, iwas luya. Number 3. Gastritis o ulcer. Maiksi lang, hindi ito laging nakagiginhawa sa tiyan. Sa may gastritis o ulcer, hindi totoo na nakagiginhawa ang luya. Pinapataas nito ang stomach acid at naiirita ang lining ng tiyan at esophagus. Kung may sugat na, pwedeng magdulot ng matinding sakit, pagsusuka o pagdurugo. Kaya iwas muna sa luya hanggang maayos ang kondisyon. Number 4. Diabetes. Babala lalo na kung may insulin o oral meds. Nakabababa ng blood sugar ang luya. Kapag sinabay sa gamot, pwedeng mag-hypoglycemia, panginginig, pagpapawis, hilo at sa matindi, pagkawala ng malay. Kaya kontrolado ang intake at kumonsulta bago idagdag. Number 5. Gallstones. Ingat sa pag-inom ng luya sa kondisyong ito. Pinai-stimulate nito ang gallbladder na maglabas ng apdo. Kung may bato, pwedeng maitulak at maipit sa bile duct. Resulta, matinding sakit ng tiyan, pagsusuka, at minsan emergency na operasyon. Kahit kaunti, pwedeng mag-trigger ng atake. Number 6. Hyperthyroidism. Maikling paalala sa puso at metabolism. Pwede nitong palakasin ang metabolism at tibok ng puso. Magdudulot ng panginginig, mabilis na tibok at pagkabagabag. Lalo na kung may maintenance, mas ligtas na iwasan muna ang luya. Number 7. Arrhythmia. Nakaapekto ang luya sa circulation at electrical activity ng puso. Pwedeng mag-trigger ng abnormal na tibok, lalo na sa mataas na dose o concentrated supplements. Maaring paninikip ng dibdib, hilo o matinding palpitations. Number 8. Pre- at post-surgery. Mabilis na paalala sa pagdurugo. Pinapabaga ng luya ang clotting, bawal 2 linggo bago at pagkatapos ng operasyon. Kung iinumin, tataas ang risk ng pagdurugo sa surgical site at internal bleeding. Kaya kadalasang ipinapahinto muna ng doktor ang herbal bago operahan. Number 9. Sakit sa atay o cirrhosis. Heads up sa liver load.
Ang atay ang nagpo-process ng mga compounds ng luya. Sa severe liver disease, hirap i-metabolize ng katawan ng luya. Pwedeng magdulot ng toxicity buildup at dagdag na stress sa atay. Kaya iwas luya kung may ganitong problema. Number 10. Hypotension o low BP. Vasodilator ang luya, pinapababa ang presyon. Maaring magdulot ng hilo, panghihina o paghimatay, lalo na kapag walang laman ng tiyan o biglang tumayo. Mas ligtas na umiwas muna. Number 11. High-risk pregnancy. Pwedeng mag-stimulate ng uterine contractions at makaapekto sa blood flow. Sobrang intake, tataas ang risk ng pagdurugo o premature contractions. Kaya laging kumonsulta sa OB bago uminom kahit kaunti lang. Number 12. Autoimmune diseases. May immune-modulating effects ang luya. Sa lupus, rheumatoid arthritis at iba pa, pwedeng palalain ang immune response sa maling paraan. Bunga, flare-ups, pamamaga at pananakit ng kasukasuan. Iwasan muna ang luya kung may ganitong kondisyon. Kumonsulta sa doktor. Para sa akin, mahalagang tandaan na hindi lahat ng natural na pagkain o halamang gamot ay ligtas para sa lahat ng tao. Ang tunay na kalusugan ay hindi puro uso o sabi-sabi, kundi pagkilala sa sariling katawan at limitasyon. Mas mabuting maging maingat kaysa magsisi sa huli. Kung may maintenance ka, may karamdaman, o may nararamdaman sa katawan, huwag basta uminom ng herbal kahit pa natural ito. Laging kumonsulta sa doktor bago magdagdag ng bagong pagkain o supplement sa diet. Pero para sa mga taong pwedeng kumain ng luya ng ligtas, maraming magandang dulot ang simpleng ugat na ito. Nakakatulong ito sa pagtunaw ng pagkain, nakakapagpakalmang tiyan, kaya nabawasan ang pagduduwal at paglobong tiyan ang natural nitong kakayahang labanan ng pamamaga. Maaring makabawas sa sakit kasukasuan, maaring makabawas sa sakit ng kalamnan, sinusuportahan din ng immune system, laban sa sipon, laban sa maliliit na infeksyon. Nakakatulong din ang luya na patatagin ang blood sugar at suportahan ang metabolismo. Maaari itong makatulong sa pagpaparelax ng ngamgaugat at sa kalusugan puso, pag-iwas sa sakit sa puso at ugat. Sa tamang dami at para sa tamang katawan, ang luya ay isang simpleng paraan para suportahan ang kalusugan, natural at epektibo. Para sa mga pwedeng kumain nito, katamtaman lang at gabay ng doktor ninyo. Ngayon, tapusin na natin ito sa isang mabilis na paalala. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Nagbibigay tayo ng kaalaman at impormasyon para sa mas maingat at responsibleng pamumuhay. Hanggang sa susunod na video.